Hello guys, aral ulit tayo. Ang topic natin ngayon, yung gagawin ko ditong exercises is tungkol sa frame relay multipoint. Dito sa ginawa kong topology, meron akong tatlong router, ito, tapos isang cloud. Itong router na to, ito yung ginawa kong hub. Ito naman yung cloud natin na frame relay switch cloud. Nakakonect sila sa isa't isa via DLC connection. So yun, ang ano dyan, ano nga ba yung frame relay? Based dito sa mga vlogs na nakita ko, ang frame relay daw is one protocols. One protocol siya para mag-connect yung ating mga site. Kunyari, ito example nito, meron tayo ditong New York. Mayroon tayong mga site branch. Kunyari, may branch tayo sa Los Angeles, Miami, Boston. Gagamit tayo dyan ng frame relay para mag-connect sila or magkita-kita sila sa isang network. So yun yung scenario ng frame relay. There's new network. We want connectivity between the sites. Siyempre may ISP din tayo. Ayun nga, yung gagamit tayo ng leased lines. Usually yung frame relay switch, isang subnet lang yung ginagamitan niya. Ayan. Etong mga to, hindi ko na aanohin, kayo na lang magbasa. Ayan. Mababasa nyo naman, ipopost ko na lang to sa group natin, sa Facebook page natin. So yun, ayan, lahat ng mga binasa ko dyan, makikita nyo doon, ipopost ko na yun. So yun, ayan, pati to, mga to. Ayun. Ngayon, eto, gumawa ko nga ako ng isang topology dito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-configure dito at susubukan ko rin kung paano siya ma-explain ng maayos sa inyo. Para lang testing lang kung kaya natin. Ayan, dito, ito yung hub ko, router 1. Pagpalagay na, ito yung main branch natin. So, ito yung main branch. Main branch. Yan. Main branch natin. Nasaan siya? Text edit natin. Nasa Philippines. Kunyari. Main branch. Nasa Philippines siya. May itong branch na to. Kunyari ito US. Edit natin. Branch US. Ayan. Tapos ito Canada. Ayan. So yan, pag ko-connect natin yan gamit yung frame relay multipoint. So yun, umpisa na natin configure yan. Play natin. And then console natin. So, ang una nating configure dito yung hub natin. Hub. Yung router 1. Wait lang natin matagal kasi mag-load ang ating mga routers.
Ito kasing router ng GNS3 is actual yan. Yan talaga yung bootload ng router ng Cisco. Yan. Subukan natin maggawa ng online call 0 password Cisco login 9BTY 024 password Cisco login 9 login AUX 0 password Cisco login enable secret Cisco. Try ko lang i-copy ito yung initial kasing configuration service password encryption. Ayan, copy natin dito paste yan para copy paste na lang tayo. Yan yung initial configuration sa router 1 kasi baka mamaya subukan natin mag telnet. So yun, una natin dyan gagawin is lagyan natin ng loopback kasi yun yung i-advertise din natin kasama ng network natin sa frame relay para keep alive siya. Loop 0 IP address 1.1.1.255.255.0. Yun, may loopback na tayo. Int loop 0, lagyan natin na IP address, tapos int s1/0. ayun yun, int s1/0. Encapsulation frame relay, yan yung command, encapsulation frame relay. Saka tayo maglalagay ng IP add kasi pag nauna ang IP add hindi mag-work yan. I-encapsulate mo muna saka yung IP address. Ang IP address natin ay 10.193.123.0.1 10.123.0.1 subnet niya 255.255.255.0. ayun, may subnet na siya, may IP. So no shot mo siya, no shot, and IP OSPF network point to multi-point kasi pag ginanyan mo yan may mga option dyan, diba? Since multi-point nga yung gagawin natin, hindi naman point to point, multi-point tayo, network point to multi-point. Yan, no shot, exit. Then para magkita nga yung mga network natin, itong ano natin, isa pang ano dyan is gamit tayo ng router ng OSPF or EIGRP, depends sa gusto mo. Dito ang gagamitin ko OSPF router, OSPF 1 network 0.0.0 255.255.255.255 area 0. Kaya yan yung ginamit ko na network. Ibig sabihin lahat ng subnet papasok dyan, any yan. 255 ibig sabihin I don't care sa IP ng network na yan, wala siyang pakialam. Ayun, basta kung anong yan papasok yan. So yun, okay na tayo sa router 1. Punta tayo sa router 2. Same process lang din. Router 2, lagyan natin ng base configuration, Control C, Control V. Ayun. Meron na siya.
Ano bang ano niya? Loopback int loop 0. IP address niya is IP address niya is 2.2.2.2.255.255.255.0 int s1/1. Ito siya. No shot mo, kahit no shot mo muna, okay lang. Encapsulation, frame relay, tapos yung IP nya, IP add 10.123.0.2 255.255.255.0. so yun, IP OSPF network, yung katulad kanina, point sa amin, gaya nga nasabi ko, multi-point tayo, and then exit. No shot muna para sigurado, then exit ka. And then after nyan, yun nga, i-configure yung router OSPF 1. Yung network nya is any ulit, any subnet area 0. So yun, mali. So yun, okay na tayo sa router 2. Ngayon si router 3 naman. Router 3, initial tayo. Ayan, sa router 3, int loop natin, loopback 0 natin, mali. IP address, ang IP address natin dyan is 3.3.3.255.255.255.0 subnet 24. So yun, int s1/2. Ito siya, encapsulate mo, frame relay, tapos IP address 10.123.0.3 55.255.255.0. so no shot mo siya, tapos IP OSPF network point to multi-point tayo. Yan, tapos exit mo na siya, then router OSPF ka, PF1 network mo nga is any is 0.0.0 area 0. Pwede mo yung gawing specific, kaya ako lang ginawa yan para hindi ako mag-specific IP, pero pwede yan. Router OSPF mo, ganyan, IP address, subnet, bla bla. Okay na tayo sa router 3. I-configure natin yung frame relay switch natin. Ito yung sa cloud, ito yung sa ISP. To enable mo yan is conft ka, frame dash relay switching. Frame dash relay switching. Yan yung command, frame switching. Yan yung command para ma-enable mo. So puntahan mo na sa int s1/0. Ayun siya. So encapsulate mo siya, frame relay, tapos frame relay, yung type ng ano niya, yung type ng connection niya, INTF type
DCE siya, di ba? DCE. Makikita nyo yan sa mga tutorial dito na pinopost ko. Yan. Na makikita nyo dyan. Mag-search kayo. Yan, no? DCE, DCE, DCE. Ayan. So, frame relay INTF, DCE. Lagyan nyo ng clock rate. Clock rate. Clock rate. 6400. Yan yung default clock rate natin. No shot mo siya. Exit. Same process dun sa dalawang interface mo. Int S1/1. Yung isa, no shot mo siya. Encapsulate mo siya. Frame relay. Tapos, yung frame relay connection natin ay INTF type, DCE siya, then clock rate 6400. No shot mo ulit para sigurado, then exit. Then ganun din sa isa, int S1/2, no shot, encapsulate mo siya, frame, tapos frame relay INTF type, DCE. So clock rate 6400. No shot mo ulit. Do show IP int brief para ma-verify mo siya. So yun, makikita mo na yung tatlo na up na. Dito kasi sa mga ano, hindi ko na binerify, pero pag binerify mo yan, do show IP int brief, ay makikita mo up siya. Ayun, up. Same as router 2. Do show IP int brief. Do show IP int brief. Mali. Show IP int brief. Ayun, up siya. Nakita mo, naka-up na siya. So, kung mapapansin mo, hindi pa siya magpiping dyan. Do show IP route. Wala pa siyang OSPF na connection. Mga link lang yung nakikita mo. Link. So, kung ipiping ko from router 1 papunta sa, piping ko yung loopback na 2, ping loopback 2.2.2.2, mapapansin mo, wala akong connectivity dyan. Timeout. Diba? Ngayon, ang gagawin ko dyan, i-connect ko yung frame relay natin, yung DLC natin. Pagkoconnectin ko to, papunta sa router 2, sa remote branch o US natin. Exit tayo dito. Connect. Yan yung command. R1. Ito, R1 natin, i-connect natin dito sa R2 natin sa branch sa US dash. Kasi pag ginanyan mo yan, sabi dyan, word. So, para makita mo yung connection niya. So, R1 dash R2. So, pag kinik mo pa yan, question mark, yung serial interface natin, since serial yung ginamit natin, di ba? So, yun. Ano ba serial natin? S1/0. Anong DLC natin? Yung DLC natin is 102. Ayun, no? 102. So, papunta saan? Serial/1. Serial/1. Anong DLC? 201. 201. Ayan. Kulang ako ng 1. Ayun. So, punta natin to si, hintayin lang natin na mag-up siya. Lang natin. Punta natin yung serial router 1, router 2,
int s1 slash 0. No shot natin. Shot. No shot para ma-detect. Int s1 slash 1. Shot. No shot. Isa kasi matagal ma-detect eh. Int s1 slash 2. Shot. No shot. Wait natin. Tayin lang natin. Dapat magpiping yan. Dapat tatagos yan papunta dun sa kabila. Pag hindi tumagos siya, may problema yan. Check natin yung configuration. Hindi kasi tumatagos eh. No, serial delete lock rate. Tama. Serial 1 connect to R1 serial 1/0 102 serial 1/1 1/1 201. Tama naman. Ayun, nag-up na yun, oh. Ayun, kita mo. So ayun, oh. Matagal lang siya talaga. Ayun, oh. Process loading, full loading. Ayun, oh. So do show frame dash relay map. Ayun, oh. Serial 1/0. Ayun siya. Naka-up siya. Connected siya sa 102. Ayun. 1/0 10.1 23.0.2. Ayun siya, di ba? Ang IP natin. So yun. So pag pining mo siya, looping 2.2.2.2. Ayun, di ba? Kahit i-looping mo yung IP niya, 10.123.0.2. Ayan. Do show IP route. Ayan, o. Ayan, SPF na tayo sa dash 2. Ayan, connected tayo. So yun, connected tayo sa router 2 natin. Sa frame relay naman ulit tayo. I-connect naman natin yung R3 natin. So R3, exit tayo dito. Connect R1 dash R3. Connect natin yung R1 natin dito sa R3 natin sa branch Canada S1/0. Anong DLC natin? 103. Yung DLC natin kinukuha natin yan sa provider natin. Serial 1/2 301. 301 tama? Oo, tama. Ano, 301. Connect R1 to R3, R1 to R3, serial 1/0, serial 1/0, DLC 103, serial 1/2, DLC 301. So okay, good. Puntahan natin yung int s1/2. Shot natin, then no shot. Yan kasi yung problema dyan, hindi nag-a-up agad, matagal. Monitor natin. Ayun, kita nyo, ayun, no, nag-up na dito. Router 3, where's router 3? Ayun, no, nag-up na. So pag ano ako dito, nag-do show frame relay, kita mo yung .3 ko. Ayun, 10.123.0.3. ayun, DLC 103. Ayan, 103.
102. Ayan, DLC ko 103. Dynamic siya. Ayan yung IP ko. Pag pining ko siya, ping 3.3.3 yung loopback. Do ping 3.3.3. Oh, buhay siya. From router 1 yan, from router 1 dito papunta dito sa branch natin. So piping ko naman si 2.2.2.2. Ayun, buhay. From router 3 piping ko si do ping 2.2.2. Ayun, buhay. From router 3 pining ko si 2.2.2. buhay. From router 3 piping ko si 1.1.1. buhay. So magte-trace route ako dito. Trace route. Kung saan dadaan. Trace route si 2.2.2.2. Trace route. Do. Trace route. 2.2.2.2. Ayun o. Dumaan siya sa from router 3, dumaan siya sa 10.123.0.1 dito. Tas tumago siya pumunta dito. So dumaan siya dyan, gumanon siya papunta doon. Yun yung daan niya. From router 2 do ping 3.3.3. buhay. Ping ko si 1.1.1. So yun. So ibig sabihin working na yung ating frame relay sa mga router natin. So ang gagawin naman natin ngayon is subukan nating configure yung mga network natin, yung mga host computer natin para magkita-kita sila. Ayun, configure muna natin to si PC1. Lagyan natin ng IP. Ay mali. Lagyan muna natin ng si router natin, router 1. Yung interface na niya int fa0/0. Ang network niya is ito 192.168.1.0. Isang subnet lang ang nilagay ko kasi para madali lang. No shot. Para hindi na tayo mahirapan. Para hindi matagal yung pag-ano natin. IP address 192.168.1.1. Subnet niya 255.255.255.0. No shot natin ulit. Ayan. So lagyan natin ng IPC. Gawin natin static na lang IP address IP 192.168.1.10/24 192.168.1. yan yung gateway natin. So yun show IP. Nakita natin. So yun, may IP tayo na 10/24 gateway natin. So yun, subukan natin i-ping yung si loopback. Ping 2.2.2.2. ayan buhay siya tumatagos yung loopback. So ping natin si ping 10.123.0.1.2 ayan buhay. Ibig sabihin tumatagos tayo. So maglagay tayo ng isang host sa kabila dito sa network na to. Configure din natin yung network ni branch US. Router 2. Exit muna tayo dito. ConFT int fa0/0. No shot natin siya. Shot
IP address. Lagyan natin siya ng IP address. Ang IP address niya is 192.168.2.1. Yan yung subnet niya. 2.2.2.2.0. No shot. So yun, okay na. Lagyan natin ng IP tong si PC7. Kunyari PC7 IP 192.168. Ano ba yan? 2.1 hindi 2.10/24 192.168.2.1 yung gateway. So yun, yan o, do ping 192.168.1.10 time out. Bakit kaya? Ayun, buhay. Ayun siya, buhay oh. Ibig sabihin, from dito sa PC7, dito, tumatagos siya papunta dito sa PC1 natin. So, ibig sabihin, may communication sila. Ayun oh. Ayun oh, buhay na siya oh. So, ping ko naman. Ping 192.168.2.10. Ayun, buhay. So, nagko-communicate sila. So, yun. Nagko-communicate sila. Ngayon, so, ibig sabihin, good na yung connectivity natin ng mga host natin. Lumulusot na sila sa isa't isa. So, using yung ating protocol 1 connectivity na frame relay. So, sa router 3, ano ba network ni router 3? Nilagay natin dito. 192.168.3. Exit tayo dito. Int FA0/0 no shot IP address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shot. So yun, no shot. Do show IP encrypt. Tama, 3.1. So ang gagawin ko dito, lalagyan ko ng IP yung host ng router 3. Tingnan ko nga yung anak ng putakti. Tingnan ko nga yung host ng router 3. Kunyari si PC4. IP 192.168.3.10/24 192.168.3.1. Yan yung gateway ko eh. So yun, ayun. So dito sa simulate natin na tumatago sila. From dito magpiping ako. Dito ko to. Makita nyo si PC4, tapos si PC1. From PC1 dito ko to. Makita lang natin yung connectivity nila. PC1, ito siya PC1, tapos si PC7 PC7 yan, PC7 ito siya yan, PC7. So yan, using yung ating frame relay na switch. Ito is ISP natin to. ISP ang nagpo-provide nito. DLC connectivity. Ayan. Main branch, branch Canada, branch US. Sub-branch, from branch Philippine. Ping natin si network na 2.10. Ping
192.168.2.10. Ayun, kita nyo, ayun, nagre-reply siya. Ayun, unang ano lang wala, pero buhay siya. Ayun, 2.10. So buhay si 2.10, si PC7. Ito yung 2.10, show IP. Ayun, ayun, 2.10 siya, yun, buhay. So iping naman natin to, show IP si 3.10. So yun, buhay din. From PC1 to, dito sa Manila branch natin, main branch. Sa Canada naman, ping natin si 192.168.1.10. Ayun, buhay, may reply. So yun, good. Ping natin si 4 ay 3.10. Ayun, buhay. So ibig sabihin, naglumulusot na sila sa isa't isa. Ping ping 192.168.1.10. buhay 10 at saka si 2.10. 2.10. Ayan, buhay. Subukan kong from PC4 i-telnet. Paano ba mag-telnet sa dito? Question mark tayo. Paano mag-telnet? Telnet. Remote login. History. Wala atang telnet dito, ARP IP. Wala atang telnet dito, Telnet, ito RLog in IP tapos port. RLog in IP 10.123.0.1. IP telnet to port at IP default 1 to attach the console or video and router running on port 2000. RLog in 2000. RLog in 2000. Nangyari. Hindi kasi katulad to ng packet tracer, may medyo mahirap dito disconnected. Ano bang port na ginagamit nito? Teka nga. Anong port mo? $201 console port. 201. Testing lang. Masama. PC4.
ayaw. Hindi ako marunong mag-telnet sa ano sa GNS3, pero pag-aaralan natin yan. Ayaw, nagdi-disconnect eh. So yun, pero pag pining ko siya, ping 10.123.0.1, buhay yan. Tumatagos na yan from PC4 dito, from dito papunta doon, tagusan yan. Yung security nito, depende na lang sa inyo. Provide kayo ng access list para kunyari ibablock nyo yung pag-access dito ng ganito, ganyan. Access list ang security dyan na pwede nyong gamitin. So yun, sana may natatuhan kayo at ayun, popost ko na lang to sa FB para may ano, kung may ano kayo, kung gusto nyo ng gantong simulation para ma-simulate nyo, bigay nyo sa akin yung Dropbox nyo and lalagyan ko kayo ng upload nitong file na to para ma-simulate nyo. Ayun. Thank you. At yun lang po.